Pero ito na muna, ang next nating pag-move onan or pag-uusapan natin, ito talaga, isa sa mga tumatak na unang teledrama ng GMA7, which we can all watch now on YouTube. It's being uploaded from parang episode 30 plus na ngayon. So, mababalikan natin. Habang binabalikan natin na nagkakentuhan ngayon, of course, starring Tanya Garcia and Dingdong Dantes. Sana ay ikaw na nga. So, direct, sabi ni Sir Yeah. RJ, ikaw daw ang nagsabi sa kanya to pitch a story to GMA. Kaya nabuhay ang Yeah. Sain. Year 2000, One? umalis na, I think, Oo. umalis na yata si RJ nun sa Viva. But we're Yes. still in contact. One time, si Miss Lilibet, siya yung aming executive producer, if I'm not mistaken, or supervising producer sa isang episode ko na GMA Love Stories. Dumalaw siya. Tapos, kukwentuhan. Sabi ko, ma'am, kumusta buhay-buhay? Ganon. Until such time na napagkwentuhan namin na parang nawawala na nga ang show sa Viva, gusto mag-produce ng, ng GMA, ng shows. Sabi ko, ma'am, gusto nyo mag-submit ako ng concept for your consideration naman. Hindi naman to, pero subukan nyo lang po, baka sakaling makatulong. So, sige direct, sabi niya. Sabi ko, give me a week para ma-submit yan. At the time, di ko pa nakakausap si RJ, but I committed to Miss Lilibet na sabi ko, kumbaga pero si RJ na talaga yung naisip ko. Kasi ever since si RJ na talaga yung writer ko na madalas kausap. Although, at the time, she was grooming Suzette, Dr. Lero, na maging partner niya kasi dumadami nga yung Mm-mm. shows niya. So, sabi ko, Arj, sabi ko si Miss Lilibet, sabi ko, na-mention niya sa akin na baka mag-produce daw ang GMA ng ah, isang drama. Sabi ko, baka gusto mong magbigay tayo ka ako mag-pitch tayo. Sabi ko, gusto ko love story. Pero sabi ko, bahala ka na sa premise, pero gusto ko love story na may family pa rin. Dalawang pamilya. So, bahala ka na kako kung ano itong pamilyang to, kung sino ang mayaman, sino ang mahirap. Pero, pang prime time. Kasi yun yung na-mention sa akin ni Miss Lilibet. Sabi niya, sige, sige, sige. Basta pag may tanong ako sa'yo, tatawag ako sa'yo, ha? So, sa madaling salita, in less than a week, nabasa ko kaagad yung concept ni RJ. So, may mga konting twist pa akong hiningi sa kanya na sabi ko, baka pwede natin gawin ng ganito. Tapos, yun nga yung sinasabi ko na may second layer ka ng story. Para at the end of the day, pag naumay ka dito sa kabila, meron ka left and right, pwede kang lumiko. And then, Yeah. pupuntahan mo yung premise na yun eh. So, yun yung mga nadagdag namin doon sa ni RJ. And then, eventually, na-approve yun ni GMA. And that was the first primetime show na nag-launch Kiding Dong at saka Kitanya as Yes. primetime king and queen ng time na yun. Dahil sumikat si Sana Ikaw Na Nga, who would ever thought that we will be pitted against Pangako Sa'yo. Which is Yes. established na at the time eh. Di ba? Mm-mm. So, siguro dahil sa premise ng kwento na yung love story still work, at the same time, pag tiningnan mo yung Pangako Sa'yo, love story din. Pero ang irony doon na we never copied the Pangako Sa'yo nung ginawa ni RJ yon, concept na yon. Upon reading, kakaiba siya doon sa umpisa ng or sa premise ng Pangako Sa'yo. So sabi ko, I think Arts, this is a good vehicle. At least hindi tayo kaparehas doon sa kabila. So I think doon siguro kaya doon nag-work yung Sana Ikaw Na Nga. Kasi kakaiba siya as against doon sa highly rated show ng ABS that time ng
So I think we started taping nung binomba ang it was September 11, yung 911 sa US nung binomba yung Twin Towers. Oh. Mhm. Yun, naalala ko yun ang pilot taping day ko sa Kalumpit, Bulacan. Yeah. Ang eksena ko doon, yung poorhouse ni Cecilia sa bahay ni Jacqueline Z, Terzo Cruz, at saka ni Roxanne ah, Barcelo. yun na yung sister niya. So, dalawang magkapatid yan si Tanya doon sa kwento. Si Tito Pete, maalala ko yon, at saka si Tito Jacqueline, yung artista namin. Nung nag-set visit si Miss Lilibet, ang sabi pa nga niya sa akin, Direk, alam mo ba bang binomba ang World Trade Center? Yung parang ganun. Sabi ko, ma'am, saan yun? Sa Pasay? Sabi niya, sira. Sa New York. Di ba? Ganun lang yung isip ko nung Oo. time na yun. I never thought na yung World Trade Center palang minimension niya, yung Twin Towers sa New York. And that was the memory of 911 sa akin, yung taping ng Sana Ikaw Na Sana Nga, ikaw na nga. yung first day namin. Ayun, direct, kasi si Ding Dong and Tanya, yun nga, they were paired in Ana Karenina naman na before, parang short time. Tapos, eto Yeah. na, na-launch na sila. Pero, sino ba talaga yung original choices, direct? Kasi yun nga, may nabasa ako before na si Tanya daw, parang sinabi pa nga na third choice siya, but she never learned about it naman. So, she cannot confirm them. Ang mahalaga lang daw, siya yung naging Cecilia. Pero sa pagkakaalala niyo, direct, sila na ba talaga ito? Or may iba ba kayong kinonsider to headline the show? Actually, it was already Ding Dong. Mhm. Ang pinoproblema namin was that time is yung uh, leading lady. Ang Mhm. daming mga kinonsider pero never na siya na para sabihin mong second or third choice si Tanya. So ang daming Mhm. kinonsider. So hindi ko masasabing meron talagang na-pick na at siya na then eventually pinalitan. Hindi. Ang pagkakaalala ko, ang daming kinoconsider na artista na naka-line up sa amin nung time na yon. So, and at that time, si Tanya, siya yung napili. Hindi ko naman masasabing si Tanya ang third or second or third choice. Ang daming nakalist doon sa rosters na pinagpipilian for consideration. But siguro ang pinakamatimbang para i-consider si Tanya, kasi yung tandem ni Ding Dong at saka ni Tanya doon with a short span of time sa Ana Karenina, nag-work. Ang taas ng rating na nung time na yun eh. So I think that was the main consideration na uh, silang dalawa yung pinaggawang love team. Mhm. Hindi ko masasabing maraming nagdaan na para sabihin na third or second choice si Tanya. Yeah. Ang dami sa roosters na pero ang siguro ang naging consideration doon dahil effective yung kanilang team up doon sa Ana Anak Karenina. Carolina. Diba? Mhm. Oo. Direk si Maricar, paano siya napili bilang Olga? Kasi ang galing niyang Oo. Olga. Yun. Ito naman, ang dami na naman nasa roosters for consideration. 'Di ba? Kasi kailangan namin ng kahawig dapat ni Cecilia, body built twice. Kasi nga, merong mga pagpapanggap na gagawin. So, we really consider then na at least body built twice, hindi tayo questionin pag nagpanggap na ito. Di ba? Mhm. And at the Mhm. time, Maricar was on her prime then. So, siya na rin talaga yung na-consider nung pinakita doon sa amin sa mga nasabi ko, yeah, I think it will work na pag si Maricar kasi ang daming mga pagpapanggap na gagawin in the future na so mag-work doon sa body build. Direk, paano mo ginawa yung mga eksena with Maricar? Kasi, yun nga, nung bumalik na siya, na hindi na siya yung mukha ni Cecilia, di ba? Kung ano-ano rin naman mga kagagahan ng ginawa niya sa show, yun nga, yung mga nagmaskara, yung nagpapatuloy pa rin yung pagpapanggap niya kahit binalik na yung face niya. Alam mo, yung breeding, hindi yun maduduplicate eh. Di ba? So, Ah. I think, sabi ko, more than anything, yung physical appearance mo, kayang kopyahin. Pero yung breeding mo, hindi makokopya yon. So, ang isang deciding factor na nakita namin doon,
yung attitude, the way Cecilia, ano, behave, is completely different from Olga. Kahit anong gawin ni Olga. Kasi in the first place, yung mukha lang yung inaral at ginaya ni Olga. Pero never niyang kinopya yung ugali at saka gestures ni Cecilia. Kaya there was Yeah. even a time then na I think na laman ni Carlos Miguel sa gestures ng hands or something. Di Yes! ba? Parang hindi ko maalala. Spaghetti, Direk! Something like, Spaghetti yung kinakain. yun. Basta yung Ah, galaw. Kasi alam ko may close-up ako nun eh. Na yes. nagdududa na ngayon si Carlos Miguel na parang hindi to ganito mag-roll ng ano, sosyalin eh. O Ah, sosyalin mag-ano, si Cecilia, may hirap. Susubo lang niya kaagad yun eh. Yeah, I remember that. Oo. Basta sabi ko, may close-up ako ng kamay nun, dun sa gesture niya. Pag tilt up ng camera, nag-react na kaagad si Carlos Miguel nung time na yun. Na parang, si Cecilia ba ito? Nagmo-moment na siya doon eh. mm. Yung Tapos ano naalala niya si yun. Olga na ganun Yes, kumain. na ganito kumain ng spaghetti, magro-roll ng ng pork. Parang Yes. gano'n. Oo. Kaya nga Mhm. sabi ko nga, yung manners, yung ano mo, hindi na duplicate yun. Pero yung mukha, yung physical appearance natin, pwedeng kopyahin yun. Yung Mhm. breeding. Eh, Direk, ang hirap din for Tanya, no? Kasi matagal din nung time, di ba, na doble ang role niya. Na meron nga yes, isang oo. Cecilia na binuhusan ng asido na hindi Mm. maalala. Tapos, nagiging Olga siya for a time. So, paano niyo ginawa ni Tanya? Oo. Meron kaming double noon sa body build ni Tanya. Kasi hindi mo naman pwedeng ah kunin at i-taping si Tanya na puro ano. So, yung sister niya, Ah, ka-body build din niya, siya yung kinuha naming mga ano noon, kumbaga sa pang-double, pandaya, pang-over the mm-mm. shoulder. So, ang system nun, kailangan mo rin paartehin. So, tuturuan mo rin siya. So, sabi ko, dapat turuan ko rin ito kasi gaganap siya as Olga na, I mean, di ba, aarte rin eh. Di ba? Mm-mm. So, it was also a challenge on my part. Although at the time, nagagawa naman ng paraan, nare-remedyohan naman. So yun, may body double kami talaga for that. Lalo na yung mga awayan, yung mga struggles na mga ganon. So, kahit talaga ni Tanya yung ano, kaya kahit from a little bit long shot, magkahawig pa rin sila. Mhm. Yung ganon. So, pati yung bosses ha, I forgot her name na eh. Yung ano, Yung body yung double. kapatid niyang yun. Kapatid niya, ano Oo. nga ba pangalan? Basta yon Oo. direct. Sister ni... Yes. Pero sister ni Tanya, ang galing. Na siya rin Yes yung po. ano... Sister ni Tanya po yung kinuha naming body double nun. Mm-mm. Yun. Oo. Pero direct, as a director, paano niyo sinet ang template for Sanay Ikaw Na? Kasi watching the episodes now, kakaiba siya from Oo. yung mga nakasanayan nating drama noon. Kasi nga, ang galing din na ina-upload ngayon. So, nakikita. Like, meron kayong mga kakaibang camera tricks, yung mga close-ups, iba na din. Tapos, ang bilis Oo. ng cuts. Yes. I mean, may bukas pa naman, ganun na Oo. kasi yung template nyo, di ba na mabilis na siya, yung hindi Oo. nababad yung shot. So, paano nyo in-experiment Oo. yan non direct? I think it was a lesson, sir, from what happened sa Villa Quintana. Mhm. Na parang we were toppled by this Mexican telenovela. And sabi ko, pag ginaya pa natin to at ginawa pa rin natin ng ganito pa rin na magiging manner at saka format natin, it will no longer work, Yeah. di ba? So, let's come up with something different, something new, something unusual. So, from Cher Sangre, from May Bukas Pa, parang doon ko na in-start mag-evolve ng kakaibang actually, hindi. Nag-umpisa siya doon sa GMA Love Stories. Mhm. Yun ang pinaka-platform ko para mag-migrate ako doon sa traditional drama. In terms of acting, artista ko, talagang pinipiga ko talaga siya. Hindi talaga oobra sa akin yung anong yon. Kasi ang pinakasusi natin din at the end of the day, yung artista eh. Di ba?
kung paano niya gagampanan yung role na binigay sa kanya. Kasi siya yung susi eh. Paano niya bibigyan ng buhay kung one, lousy. Pangalawa, hindi tama yung delivery. And then, of course, the production value, yung sets mo, yung camera shots mo, yung lighting mo, it will follow eh, di ba? So, yun yung naging ano ko, eye-opener ko nung natalo kami ng Marimar. Marimar. Oo, at saka inobserve ko talaga lahat ng mga Mexican telenovelas na sabi ko, ganito pala ang gusto ng tao. So, ibigay natin kung ano yung gusto ng tao, di ba? Let's not dwell on our past. Then let's give them something different, which they are entitled naman at deserve nila yon, di ba? So, ganun Yes. ako. Hanggang ngayon, yan ang motto ko sa sarili ko na walang kahawig dapat ng ginawa ko doon sa previous show ko. Parang ganun. Mhm. Correct. Yung Forever Young nga, direct, tumalon lang ako sandali, no? Pero parang ibang-iba siya Okay. talaga compared to the shows that you've done. Kasi nga in Afternoon, merong template, diba? Pag-uusapan naman natin later. Pero yung, Yeah. yun, very different kasi siya. Anyway, mamaya na natin Uh, yun, ano, head, pag sa Afternoon Prime na. Pero eto direct uh, din, of course, in Sanay Ikaw na nga kasi you've worked with several veteran actors, Jacqueline Jose, Tirso Cruz III, Elizabeth Oropesa, and even Joey De Leon. So, yes. anything that you can recount on your experiences with these actors? Okay, yun nga eh. Kasi every start of the show, may preamble ako. Kinakausap ko yung mga artista, di ba, during Storycon. We explain them the characters. Sabi ko, at the end of the day, we are launching new stars. Di ba? Tulungan natin. Kasi ako, sabi ko, nagdaan din po kayo sa mga panahon na nag-uumpisa kayo. And it's one way of giving back na makatulong din tayo sa mga bagong nilo-launch ngayon. So, I always tell that hanggang ngayon, every time na merong, kasi every now and then, naglo-launch tayo sa GMA ng mga bagong artista, mga bagong love teams. So, I always ask the cooperation and help of their co-actors. Kasi at the end of the day, ito yung tutulong sa kanila. Di ba? Para ma-motivate sila, para gawin nila ng tama, at gawing mas mahusay yung kanilang role. Mhm. Kasi me, as a director, i-guide ko sila, bibigyan ko sila ng direction. Pero yung motivation, nanggagaling yun doon during the time na nagkaka-eksena ka. Nagkaka-eksena kayo eh, di ba? Lumalabas yun eh. Kasi kung anong isi-feed sa'yo ng co-actor mo, doon ka huhugot eh. So I always tell that to my actors na sabi ko, bago nyo tulungan yung sarili nyo, bago nyo ah, isipin kung ano man yung nasa isip nyo, tulungan nyo muna yung sarili nyo na umarte ng tama. Kasi Mhm. at the end of the day, this show will make or break you. Di ba? Kasi for you to be considered na maging bida, that's something, di ba? And Yeah. you give it back to the network or to whoever producers that give you the chance to be a bida. Di ba? I always tell that to my actors. Kasi at the end of the day, kami, makakatawid lang kami sa ibang production eh. Pero kayo, kasi kayo yung nakikita, kayo yung nandiyan sa harap ng camera, eh dapat pagbutihin nyo. And you aspire na dapat sumikat kayo at yung program nyo mag-hit. Mhm. That's my sort of, I always tell that to my actor as sort of inspiration and at the same time, a challenge for them. Kasi, ba't ka bibigyan ng chance? Di ba? Swerte nyo. Ang daming Yeah. nag-aspire na mag-artista. Ang daming nag-aspire na sumikat. Pero hindi nabibigyan ng chance. Pero kayo, nandiyan na, bring out the best in you. I always tell that to my actors. Yan lang yung Yes. motivational process ko sa kanila talaga. Pwede like may memorable moment ka ba with Tita Jane, Jacqueline Jose? Ay, oo. Yung kanyang intonation, hindi ko talaga nabago yan. Sabi ko, Tita Jane, can I change the manner and the intonation of your voice? Di ba, Inglesera Lola natin. Oo. Ay, yeah, direct, I will try. Oh, if you will try, ngayon pa lang, kausap mo na ako, you're not trying eh.
I always tell that. Pero I remember it. Siguro mga dalawa, tatlong beses ko lang inulit sa kanya yan. Pero after that, I stopped. Kasi sabi ko, ito yung style ng tao. This is her personality. This is her, how is she remembered as an actor? Hindi ko siya pwedeng baguhin overnight. So siguro baka hindi man dito sa show na to, baka it might reflect on her next and upcoming shows. Pero sabi ko sa tingin ko, ayoko nang magkaroon kami ng struggle na ipilit ko yung gusto ko. Mm-mm. Kasi at the end of the day, uh, I always give freedom to my actors na this is how I wanted or I envision your character. Uh, ito yung gusto kong nakikita. Bahala ka na kung paano mo i-execute yan. I always give freedom. Basta ako binivisualize ko sa kanila, ito yung gusto ko. So kung bibigyan mo pa ako beyond doon sa gusto kong mangyari, and I thank you for that. Diba? Yeah. Pero kung hindi mo ibigay, okay lang. Pero ikaw yung artistang nakita doon sa harapan. Hindi ako. Di Yeah. ba? Yan ang ano ko, motto ko sa sarili ko. I will help you. Of course, you try to help yourself also. Di ba? It's ano, a give and take process. Ganun. Yes. Pero, ano, ang sarap katrabaho ni Tita Jane. Yon, isa pa rin sa mga artistang pagpunta sa set, walang hawak ng script. Tapos, Yeah. gusto nung take one siya parate. Yun Mm. yun. Kaya na-train yan si Tanya. At I forgot, hindi ko maalala talaga Roxanne yung kapatid. Marcelo, direct. Yun, si Yes. Roxanne. Roxanne. Yes, thank you for that. Oo. Kaya doon niya nahasa si Roxanne at saka si Tanya na umiyak. Kasi sabi ko, betting nyo, yung nanay nyo, rehearsal pa lang naluluha na. Eh kayo mag-uumpisa pa lang mag-motivate. Di ba? Mhm. Eh, Mhm. di ba kayo nahihiya? So siguro doon sila na-train. Kaya tingnan mo naman si Yeah. Tanya at saka si Roxanne ngayon eh. Hmm, pag kinakwentuhan mo pa lang yan, paiyak na yan. Ah. Oo. Yeah. Joey De Yun. Leon, Direk Hill, kasi first teleserye niya to, first and only teleserye Yes. niya na to, di ba? Dr. Peron. Yun. So, Yes. oo, si Tito Joey, sobrang sarap katrabaho. Never yan nangialam sa akin na direct, ito gagawin ko ah. Never ko siyang narinig yan na sinabi Mm. sa akin. Naghihintay yan ng blocking ko. Naghihintay yan. Never yan na went overboard to tell me direct. Ito ba, tama ba itong angulo ko? Pogi ba ako? Never yun. Never kung naging problema si Tito Joey. So, it's a breeze working with him. Saka isa pa yon. Papunta sa set yun, walang script yun. Memorize yung Mm. line. Yeah. Walang script sa set. Sobra. Pag ni-reading mo yan, throw lines siya ng PA. Kasi ino-observe ko, walang hawak ni script. Ang galing. Yeah. Mm-mm. Nakakatuwa lang. Di ba? Yes. Yun. Nako, ito direct, last for sana ikaw na nga, of course, seeing kung paano naging very successful si Ding Dong sa kanyang career. Pero sa'yo siya kasi nagsimula as a teleserye actor, di ba? Pero ang dami niya na kasing nagawang iconic shows and acting pieces after Sain. Pero hindi makakalimutan na dito siya nag-start as a as a leading man, di ba? Actually, oo. Natutuwa ako kasi ah, naging part ako ng buhay niya, being artista. At hindi man kami ganun ka-close ni Dong in terms of yung after work, lalabas. Never namin na ano yun, na experience yun na may ganun kami relationship. But more on trabaho kami ni Dong. Kasi yun lang yung Professional. sinasabi ko talaga eh. Na sabi ko, if you want to succeed in life, di ba, pagbutihin niyo yung ginagawa niyo. Di ba? Kasi, yun nga, ulitin ko lang, at the end of the day, kayo yung nakikita sa camera, di ba? And why do you Mm-mm. aspire to be an actor in the first place? Di ba? Kung hindi mo rin pagbubutihin yung ginagawa mo, di ba? So, Yeah. I think ang isang advantage lang na nakita ko si Dong kasi madali siya nakamigrate to hosting. I think yun yung isang one step ahead siya sa mga contemporary niya.
So, yun. Kasi, syempre, kung multitasker ka, pag wala kang ganito, pwede kang maging ganito. Pero Derek, did he also have his fair share of struggles while you were doing Sana'y Ikaw Lang? Kasi syempre yun nga bagong leading man at the time. Oo. Although you've worked with him naman in Ana Karenina, but Yeah. Ang dami. Isa, siyempre, kailangan mo protection ng si Dong. Whatever happens, you have to protect Ding Dong and Tanya kasi simbida mo eh. Di yeah. ba? So, they should always look good. Yung mga output nila, dapat nakabantay ka. So, yun yung pinaka, I'm more strict on those, sequences nila kaysa yung, kunyari, sequences ni Tita Elizabeth at saka ni Tito Chingoy as parents ni Dong. So, mas binabantayan ko si Dong at saka si Tanya kasi this is their first big love team uh, ano eh, uh, show eh. Kasi doon sa Yeah. guesting ng si Tanya, mga 3 weeks lang yata yun. Sandali lang siya doon eh. Eto sila yung bida. So yun Mm-mm. talaga yung binantayan ko. Tapos, and of course, isa sa pa binantayan ko doon, yung mga pasabog namin every week. May mga big scenes kami noon na Yeah. talagang di ko alam kung sinusundan kami ng pangako sa'yo na that time parang ang intindi ko nakatape na sila ng palabas nila. Pero minsan mag-spike sequences sila dahil di ko alam kung merong nagbubulog sa kanila na galing sa GMA noon para malaman yung mga gagawin naming mga eksena na e-ere, yung ganon. So nakakatuwa lang yung time na yon na yung competition was so strong and at the same time, uh, pressured ka kasi dumikit talaga yung rating namin sa kanila nung time na yun. Eh. Ang laki ng nakain namin na rating ng pangako sa'yo na lumipat sa sana ikaw na nga. Di ba? Mm-hmm. Considering that you have Jean Garcia, Yula Valdez at the time, Jericho Rosales, and Christine Hermosa, Hermosa, di ba? yes. I mean, ano na yun eh, made na si you have Tonton Gutierrez pala. Di ba? So parang pag tinignan mo, made na si Pangako sa'yo. Yet, this newcomer, sana ikaw na nga, was able to, by one way or another, topple uh, that drama series na alam mong kinatakutan din ng ABS at that time. Yeah. So, we are kind of proud na may ganong pressure sa part namin. Yet, we have that kind of pride with that kind of competition na na-encounter namin during the airing of Sana Ikaw na nga. Yun. Mm-mm. Tapos yun nga, yung mga challenge namin no na ang lalayo ng mga locations namin, babaklas kami. There was even a night na sinyot namin ng araw sa Batangas. Parang lilipat kami ng somewhere in Bulacan ng gabi. Parang ganun. Sinyot namin ng umaga dito lahat sa Batangas. Tapos lilipat kami. Parang yung tinatawag nating baklas. Yeah. From Batangas, from Nasugbo, baklas kami uh, oo, sa bahay ni Cecilia sa Kalumpit. Parang ganon. Kailangan namin gawin yun kasi e-air siya 2 days before. Yung tipong Oh, ganon. uso na rin Oo, pala ang yung hand to mouth niyan, direct. Oo, kasi nga, we're pitted against Pangako sa'yo. Ah. Sometimes si RJ, magbabago na yung script. Kasi alam namin na parang may sumusunod nga sa amin. Parang, Ah. yung ganon, na parang, paano nila nalalaman na meron tayong ganitong eksena? Pero at the time, parang simple lang yung creative process namin nun. Parang si RJ lang, at saka si Suzette lang yata nagsusulat, at saka si Abner Tulagan. Parang tatlo lang sila. Tapos kami lang, nag-ano kami, tapos syempre, papabasa namin sa kila Miss Lilibet at saka kila Tita Wilma yung script. Kasi very hands-on sila po nung time na yon. Kasi syempre, pet project nila ito eh. Kasi, Yeah. di ba, biglang nag-rate, di ba, Yeah. naka-focus ka sa kabila, yung tipong ganon. So, ang daming memorable ano nun, na mga eksena. Sena. Tapos may hot air balloon pa kami. Oo nga So, yung daw. challenge Yes. noon, so syempre we were, planning na araw namin kukunan. Inabot kami ng gabi.
Kasi nga ulan ng ulan dun sa sa Zambales. Eh, syempre, ang mahal na rental ng hot air balloon, I think at that Yeah. time, nasa 100,000 na. Eh, considering that was 2001 or 2002. So, tingnan mo kung gaano kalaki, how big money was that time, yung 100,000 na rental mo. Tapos hindi mo makukunan. Di Nako, ba? sayang. Yes, oo. So, yun yung mga challenges sa amin na kailangan namin kunan dahil lalabas supposedly original nun, lilipad yung hot air balloon. Pero doon lang sa may dagat. Tapos lalanding doon sa parang pinaka-platya ng, ng, I forgot this newly developed village by Santa Lucia, somewhere in Zambales. Lalanding yung hot air balloon. Eh, hindi nag-materialize nun dahil ulan ng ulan. Tapos ang lakas ng hangin. Oo. Di ba? Siyempre, yung hot air balloon, nagdidepende sa hangin. Di ba? Eh, nung pinump nila binlow nila ng morning, umuulan. Sabi ng pilot, sabi niya, Sir, hindi po namin siya mapapatayo or mapapalipad kasi nga ang lakas ng hangin. So, siyempre, yun yung challenge sa amin na kailangan namin i-mount to. Kasi, air na siya the following, siguro mga 3 days before. So, at the time, pressure na kami no na kailangan namin i-mount ito kasi ito yung dating ni Eric Eason doon sa show dahil ipakikilala na siya na asawa siya ni Cecilia dahil napangasawa na siya ni Eric Eason Mm-mm. dito. Ito Yeah. yung mga ganong eksena. Oo, tapos nandun si Dingdong, makikita na may asawa na si Cecilia. Yung mga ganong mga eksena ng time na yon. Yes. Yung mga pangkilig, tapos, di ba, pang-dishearten. Di ba, ganon Tsaka na mga kilig. pero in a pasabog way kasi yung hot air balloon parang wala nang gagawa niyan ngayon, direct. Oo, totoo. Tapos nasa Mahal na. Subic Yacht Club pa kami, nagkasabog pa kami ng yate. Yes. Ayun So, nga, direct, pinalabas yan. Parang first 2 weeks yung ini-air ngayon. Tapos yes. doon yung nasunog Oo, yung yung face, di ba? nasunog yung mukha ni Cecilia kasi utos ni Olga, pasabugin yan. Yung date ni, parang engagement ni Cecilia at saka ni Carlos Carlos Miguel. Miguel. Oo, yun yun eh. So Yeah. yun, sa Subic yun. Oo. Mhm. Ang daming mga challenge nung time na yun. Hindi pa uso ang drone. Pero sabi ko, gusto ko nangangabayo si Cecilia, hinahabol siya ng sasakyan. So, syempre, nag-hire ulit kami ng helicopter to film that Grabe. scene. Di ba? At that time, very challenging. Wala pang Yes. drone noon eh. Di ba? Unlike Mm-mm. ngayon, lipad tayo dito. Di ba? Ang dali-dali. And that time, susurvehin mo pa yung dadaanan ng kabayo, dadaanan ng sasakyan. Eh, at that time, sa Puerto Fuego, hindi pa siya fully developed. Pero kailangan ko ng bangin kasi tataka si Olga, paano siya tatalon doon sa bangin, di ba? Yung mga ganong Yeah. eksena, Mhm. sobrang challenging ng time na yon na ano. So, nakakatuwa lang. Looking back, all Yeah. those mga scenes before. Mhm. Yun ang kwento ng Sana'y Ikaw Na Nga ni Direk Hill and Tanya and Ding Dong. Etong next part, Direk, I think ito yung nagpatunay din talaga o nagsimula kung gaano kagrabe ang afternoon ng GMA. Kasi ito Yes, talaga yung opo. nagsimula ng talagang pag-rate. So in the next part, ito na pag-uusapan natin the drama-rama sa hapon era ng GMA afternoon drama na ang pinapalabas. Usong-uso kasi ito noon di ba? Pagre-remake ng mga pelikula and to TV shows at nabuo nga ang umbrella series ng GMA na Cine Novela. 5 out of the many cine novelas in the afternoon slot, kayo ang nagdirect. Kayo ata may pinakamadami aside kay Direct Joel. Pati ba Pimpig ng Puso? May Oo. helicopter scene kasi in the original film, di ba? You were able to do it. Yan po yung signature ng, how do I say this, ng show, ng pelikula. So, at least kahit paano, we keep the signature alive. Then all of a sudden, pumutok nga itong issue na, nabuntis na raw si Jen. So, syempre, pag buntis, re-remedyohan mo na. And then, that's where Nadine and Polo came in. Pero at the time, naka-ready na talaga si Isabel nun as kontrabida. Ayun, Olive, sabi ko, tanggalin mo yung inhibition mo. Kapitan mo, yakapin mo. Wag kang mahiya kasi nahihiya siya. Di ba? Ang hingin niya.
Di ba? Nahihiya siya yung part na yung obsessed siya, nakahalikan mo, yayakapin mo. Taping days na yata si Shine dito. So, lahat ng mga eksena niya, hindi namin na-salvage talaga. So, she was completely replaced by Camille uh, Prats. Camille Prats. There are scenes na we might be faithful to the original to make a statement or tumatak ba, di Mm-mm. ba? Pag tinignan mo, very dramatic kasi yung death scene ni doon ni Lily. Lily. Pinakamalupit kasi talaga yung umiere na, tapos biglang, may problema. From the title itself, Tinik sa Dibdib. Manhid na ako kasi you have to salvage it because otherwise it's a big loss naman sa part ng network that you launch annually launch program yet biglang terminate kasi nawala yung artista, di ba? I mean, sa part ni Jenica, nakita ko yung struggle din niya, nasabayan yung nanay niya. Pero she was able to to do it and hit it against her mother.